try natin. Sabi ko, Baka may kumuha niya. oo, kaya sabi ko, magbubuka ko Sir Jeff kasi meron eh. Bumabiyahe ng malayo kasi nakakapag-ride din. Alam mo, na-enjoy din nila yung ride kaya kinukuha nila yung mga ganong kalayong booking. Hi, I'm Valerie Pangayan, director at BSP June Rose, and this QSQ. Remember that quality matters. Pudpud na at dapa na rin ulit siya. Quality tested. Medyo mahaba-haba yung journey na gagawin nitong bike na to. Maging safe yung kanyang motor. is J-Tech Moto Makeover. So, ayun guys. So, this is the 10th episode at hindi ako pumayag na hindi ko makausap what is the story behind that certain experience namin sa kanya. At ngayon, makakausap natin ang ating 10th winner. So, hindi ito yung parang surprise na ginagawa natin from the previous episodes. Ito, talagang pinili natin siya based doon sa naging experience ng team sa kanya. Kaya siya yung naging 10th winner natin. Kasi nga, like what I mentioned, this is more of giving it back to the community who's really dedicated to all of their passion, to their work, sa pang-araw-araw nilang hanap buhay, diba? Ngayon, makakasama natin ang ating 10th winner na si Kuya Toto at makakausap natin siya ngayon. Alright guys, so ngayon kasama natin ang ating 10th winner at talagang until now, gusto kong malaman kung ano yung rason sa likod nung pagtanggap niya nung booking namin, nung araw na kailangan namin, or problemado kaming lahat. So, ngayon, kasama natin si Kuya Toto, ang ating 10th winner ng ating J-Tech Moto Makeover. Kuya Toto, kamusta po? Okay naman po, Sir Jeff. So, iba yung aura ni Kuya Toto every time. Talagang lagi siyang nakangiti. At mamaya, ikukwento ko sa inyo yung rason or story behind that smile. So, ngayon, Kuya Toto, naalala mo kung paano ka namin nakilala, no? Yes. So, yung araw na yon, yun isang mahirap na pinagdadaanan ng team ko nung araw na yon. Umaga pa lang, no? Yes po. So, nung araw na yun, kaya Toto, pabiyahe ka pa lang? Babiyahe pa lang. Kabubukas mo lang ng app mo. Pabubukas ko lang. So, nung pagbukas mo ng app, may bumungad sa'yo. Bulinaw. Agad, sir. Ganun pa, may bulinaw. So, ayun. So, Kuya Toto, ang reason kung bakit nag-book kami, alam mo naman kung anong reason, no? So, talagang, ang story behind that kasi, may event kami sa Pangasinan at talagang naging problemado kami kasi nandun na kami sa Lingayen. At saka lang namin napansin na wala doon sa pick-up yung pinaka-importanting material na kailangan namin. Nag-isip kami kung paano yung gagawin namin. Kasi naman bumalik kami. Pina-check ko sa kanila kung magkano, kung ipapadeliver ng sasakyan. And sobrang mahal. Kaya sabi ko, try natin mag-book ng rider. So, nag-book kami ng rider. Okay naman yung presyo. Pero pumasok sa isip ko, kung ito yung presyo, kasi bilang isang rider or bilang isang nagmomotor, alam ko yung hirap na pagdadaanan ng rider na yun. Nagulat talaga ako nung kinonfirm yung booking, si Kuya Toto yung tumanggap. So, that time, Kuya Toto, hindi mo ba na-aksidenteng pindot lang yon o ano? Talagang pinindot ko talaga, sir. Talagang kinonfirm mo. Talagang inaccept mo yung booking na yun. Anong rason? Bakit pinindot mo? Alam ko, panigurado, that time na ang taas ng presyo ng gas, di ba? Grabe, no? Pero ano yung pumasok sa isip mo? Gusto ko i-accept tapos, siyempre, malayo, baka wala rin silang mapapadalan na kaya sa rider na lang sila magbubok o sa ano kasi alam kong kailangan ng ano siguro kailangan ng mga kailangan ninyo kaya binook nyo sa may rider para may padala agad ng sagli o ano ng kaagad-agad yung mga ganun proseso. Kaya sinuwa ko tapos tumawag naman kaagad kayo po sir, inform nyo ko kung sigurado ako
Sige po sir, sigurado ako ng ating sa inyo. Oo, ang tumawag sa kanya ay si Raymond. Kasi nung talagang problemado kami, kung makikita at mapipicture nyo yung itsura namin nung araw na yun, balisang-balisa kami na hindi namin alam kung anong gagawin. Pero nung tumawag si Mon kay Kuya Toto, na siya yung tumanggap na rider, sabi niya, opo, tatanggap, seryoso po, totoo po yan. Kasi hindi talaga ako paniwala eh. Tapos, sabi namin, Kuya, di ba biniro ka pa yata, sigurado ka ba Kuya, hindi to Lingayen Makati lang o kung ano man ha, hindi Lingayen Street or something dito sa Metro Manila. Talagang walang mihan yun ha. Hindi sir, totoo yan, talagang tatanggapin ko. Nung mababa yung telepono for him confirming yung booking, sinabi ko kay Lamon, tayo nang bahala kay Kuya. Alam ko kung magkano yung pag pinadeliver sa 4 wheels eh. Tapos kung magkano yung papadeliver, ang laki ng diferensya. So sabi ko, might as well, kung yung first option natin, yun yung halaga sa 4 wheels, hindi ko man sinabi sa kanya right there and then na, Kuya, ito yung babayad ko sa'yo or what. Wala. Hindi nag-request si Kuya Toto sa akin na, sir, baka pwedeng additional kasi talo ako sa ganito. Wala. As in, wala. Nakita ko yung dedikasyon ni Kuya Toto doon. And at the same time, nakita ko kung paano siya magtrabaho. Mas inuna niya yung serbisyo bago yung kung magkano makukuha niya or whatever. Marami akong experience sa ganun eh. Pero siya, tinanggap niya, after nung call, wala na. Talagang sabi niya, sir, papunta na po ako sa location, sa pick-up location. Nung araw na yun, nung sabi mo nga, talagang kailangan namin, kaya tinanggap mo. Ako naman, on my end, kung magkano man yung ibabayad ko doon sa mismong 4 wheels na first option namin, might as well, halos ganun lang din yung ibigay ko na lang. Kasi yun talaga yun eh, yun yung reality, yun yung sinasabi ko lagi na opportunity to help. I saw it, and then of course si Kuya Toto, ganun din. So it's a win-win situation for both of us. Kaya Kuya Toto, nung tinanggap mo na, nakuha mo na yung i-deliver mo, talagang desidido ka na. Desidido na po. Pero sabi mo nga, you've been a rider for how many years already? Ilang taon na po kayo nagmomotor? Since 2008. 2008. So, matagal na si Kuya Totong nagmomotor. So, yung motor mo na yon is scooter, no? Scooter na click. Click yun. Ang biro ko pa nga eh. Boring na siguro. Maboboring si Kuya sa pagmumotor. Kasi ilang oras mo kinuha yun? 7 hours? 7 hours. 7 hours. So, pero, ang nakakatuwa dun, nadala niya on that time na kailangan na namin. Nung bumabiyahe ka, Kuya Toto, ano naiisip mo? Naisip ko, medyo malayo pa. Naisip ko, malayo pa. Sabi ko, pero kaya yan. Sabi ko. Sige, sabi ko sa motor ko, kaya natin yan, buddy. Malapit na lang yan. Sabi ko, mga 70 kilometers na lang. Sabi ko, mamaya pahinga tayo ng konti. Para pahinga din naman. Pero kasi sobrang init din ng biyahe mo, di ba? Mainit po. Kaya lagi, from that time na nagbumiyahe na siya, pinagawan ko ng monitoring sa tracking kung paano namin siya mamomonitor at nakikita namin hindi sa pina-follow up namin siya just because na, Kuya, nasaan ka na? Pina-follow up nila siya kasi gusto namin safe siya lagi from time to time. So sabi mo, Kuya Toto, since 2008 nagmumotor ka na, bilang isang delivery rider, gano'n ka nakapo katagal? Pandemic days? Simula po nung pandemic, mga 2018. 2018? Okay. So, before pandemic, delivery rider na siya, 2018. So, talagang matagal na rin. Bago pong pandemic. Wala pang pandemic. Bago pa lang. Nag-ano ka na talaga. Okay. So, experience na siya bilang isang rider. Pero, is this your first time? First time mo bang nakatanggap ng isang malalang biyahe? Isang malalang biyahe? First time Opo. So, Kuya Toto, again, salamat po. Personally, I would like to thank you for your help and your dedication doon sa ginawa mo para sa amin that day. For me, that time na na-meet ko si Kuya Toto, priceless for me. Kasi alam niyo kung ano yung binungan sa akin ni Kuya Toto. Nung pumapasok siya noon, yung nakita ko siya,
Kasi kung ako yun, nakasamba ko lang mukha ko yun eh. Ang layo eh. 7 hours ba naman biyahe yun eh. Pero si Kuya Toto, nung pagpasok mo na yun, alam mo nakabungad sa akin, nakangiti si Kuya Toto. Parang sabi niya sa akin, basic yung 7 hours mo. Wala na bang ano. Pero, Kuya Toto, yun nga, nabanggit mo rin na momotor ka rin ng mahaba, like naglo-long rides ka rin. Kasi taga saan po or saan po kayo talaga nagra-ride? Cagayan Valley. Oo, di ba? Cagayan Valley. Kaya talagang bihasa si Kuya Toto, no? Pero that time iba yung challenge nung init ng panahon. So Kuya Toto, kung may isang hiling ka dun sa motor mo na i-makeover natin, ano yun? Yun lang po, sir, na matanggal lang po yung ingay niya para hindi naman ako matakot ibiyahin ng malayo kasi maingay lang po siya. Yun lang naman yung hiling ko na maayos na hiling niya na hindi na siya lumalagitik ng malakas. Binyahin ko kasi malayo, baka masiraan ako. Kaya hindi ko siya ginagamit na malayuan. Opo, kasi baka perwisyo lang din yung perwisyo din ako, masiraan ako sa daan kung malapit lang. Kung sa malayo, mahirap, wala na akong masakyan pa balik dito gano'n. Sabi ko, yun lang yung ko na sana matanggal lang yung ingay ng lagitik niya. Okay na po yun. Yung motor ni Kuya Toto ay ginagamit niya yun for long rides. So, isa siyang sniper na version 1. So, yun yung i-makeover natin na motor ni Kuya Toto. Hindi yun yung ginamit niya nung nag-deliver siya sa atin. Pero kasi meron pa siyang isang motor na yun yung worry niya na hindi niya magamit din sa panghanap buhay niya. I-makeover natin, ibabalik natin sa maayos na kondisyon. So, anyways, Kuya Toto, gaano na po katagal sa inyo yung motor na yun? Yung mga nasa 2 years na po. 2 years? Opo. Nakita ko na rin naman yung motor at narinig ko yung Logitech na yun at titingnan natin yan. So, anyways, Kuya Toto, may club ka bang kinabibilangan? Meron po. Shout out mo yung Shout out pala din sa mga Katipunan Riders Live. Katipunan Riders Club. Dito po. Katipunan Riders Club. KPRC po. KPRC. Katipunan Pride Riders Club. Katipunan Riders Club. Matagal na po yung Riders Club. Matagal na po, Sir Jeff. Since 1521 po yan. 2015 ata, Sir Jeff. 2015? Matagal na. Matagal na. So, active sa rides. Active Sa charity. Opo. Charity po kami sa may mga kunwari, may mga bagyo, may mga baha, may pagputok ng taal, nandun kami, bigay kami ng mga damit, pagkain, mga gamot. Okay. So, yun yung kaya ako natanong kasi alam nyo, hindi naman din tayo bago sa riding community. So, yan naman talaga yung activities nila. Bilang isang grupo, the purpose of the group is to help the community. And yun naman yung laging sinasabi sa inyo. When I was not yet in the riding community, hindi ko naiintindihan yun eh. Pero nung naging part ako ng community, naintindihan ko na, bakit pa tuwing linggo, ang dami-daming motor dito sa kalsada. But anyways, Kuya Toto, congratulations. Thank you po, Sir Jeff. Kuya Toto is our 10th winner. Your story is an inspiration to everyone. Anong masasabi mo sa mga kapwa mo delivery riders? Mag-ingat sila palagi. Pag mamaniho, ganun, Sir Jeff. Araw-araw, mag-baon silang tubig. Grabe init. Yes po, Sir Jeff. Kaya, mag-ingat sila palagi. Saka, lalong-lalo na pag umalis sa bahay, mag-pray muna kay Lord. Saka, bago umalis. Magpapasalamat sa araw-araw na binibigay sa atin. Buhay, Sir Jeff. So, well, again, maraming salamat, Kuya Toto. Yung dedikasyon iba yun. Maraming dedicated riders or delivery riders. Pero, sabi ko nga, first time mong nakatanggap ng ganung booking. At isipin nyo yun, first time, tapos
Hindi mo naman iniisip or hindi mo naman akalain na ikaw yung pipiliin namin or whatever, di ba? Again, saludo ako sa'yo sa dedikasyon mo, Kuya Toto, sa trabaho at lagi ka mag-iingat. So again, si Kuya Toto ang ating 10th winner. So abangan mo yung iyong bagong makeover na motor at tingnan natin kung ano kung magiging e-bike ba siya kasi ayaw niya ng maingay o tatanggalan natin ng makina. Tapos, dipedal na lang. Joke lang. So, anyways, Kuya Toto, thank you so much. Maraming salamat po. So, abangan natin ang motor mo paglabas ng shop natin. Okay? Thank you po. Thank you. So, ayun na nga guys. So, nakausap na natin si Kuya Toto, ang ating 10th winner ng ating JTech Moto Makeover. So, abangan natin. Na-excite ako kasi i-convert natin sa e-bike yung motor ni Kuya Toto. Kasi ayaw niya na maingay yung motor niya. But kidding aside, yun yung worry niya sa kanyang motor. At yun lang yung hiling niya. Pero hindi tayo papayag dyan. So, abangan natin yung kanyang bagong makeover or yung makeover natin ng motor ni Kuya Toto. So, siya ang ating 10th winner. Nakita niyo yung dedikasyon niya doon sa kanyang trabaho. Kung ako yun, to be honest, hindi naman ako sa inis, pero I will really make sure na may balik din sa akin. Pero alam nyo, nung tinanggap niya from the start, na tinanggap niya until sa ma-deliver niya, walang ibang hiniling si Kuya Toto sa akin. As in, wala. Ginawa niya lang yung trabaho niya nung araw na yon. Kaya, sobrang saludo ko kay Kuya Toto. At ngayon, siya yung ating 10th winner at kung bakit siya yung napili natin na 10th winner ng ating JTech Moto Makeover. So, abangan natin sa ating part 2 kung ano ang ating gagawin sa kanyang motor. So again, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa JTech Moto Makeover. So this is our 10th episode at muli nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nagko-comment na sana sila naman yung manalo. But soon, I will inform you kung paano ulit, pero just keep on watching our episodes for the JTech Moto Makeover. At active naman kaming nagbabasa ng mga comment section. So again, maraming salamat po sa lahat ng riders na nanonood, sa mga non-riders na nai-inspire sa mga kwento ng ating mga riders na nagiging winner. This will not be possible also without the partnership of Bike Night Asia with BSB June Rose in giving this kind of opportunity for the riding community at para din na maibigay natin or pay it forward to the riding community. So maraming salamat BSB June Rose, JTech, Bosch Philippines, Nok Forteco, Vicky Molly, Imprint Customs, Boss Vic Custom Seats, at maraming salamat din po sa lahat ng nanonood at sumusuporta ng ating JTech Moto Makeover. So this is Jeff De La Cruz of Bike Night Asia. Kita-kits tayo sa daan.